Tayo po'y manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan ka sa lahat, kami po'y muli ay dudulog sa inyo upang sumalok uli ng katalinuhan upang kung magkagayon Panginoon ay maintindihan namin ang aming pag-aaralan sa gabing ito. Maraming salamat po Panginoon sa paggabay ninyo sa amin sa buong maghapon. At narating namin ang puntong ito upang ipagpatuloy ang gawaing ito. Dakilang Diyos, akin pong itinatalaga sa inyo ang gawaing ito upang kung magkagayon ay marami pang mga kaluluwa na mapagpala sa pamamagitan ng aming programa. Inyo ding pagpalain ang aming tagapagsalita upang maihayag niya ang gusto niyong malaman namin sa gabing ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po'y aming hinihiling. Amen. Amen. Pastor Benji, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi naman, Pastor Nel. Oo, at gusto rin po naming ipaabot muli ang aming pong pagbati sa inyong lahat dahil isang napakagandang pagkakataon na muli po tayong magkita-kita muli upang sa ganon ay tayo'y maglilingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pong pakikinig muli ng kanyang mga banal na salita, Pastor Benji. Opo, napakagandang tignan at napakagandang isipin, lalo na po dito sa ating himpilan na nakikita po namin kayo, nakasama nyo ang inyong mga pamilya. Ganun na rin na kayo po ay nakatutok sa inyo pong yung iba sa kanilang television, Pastor Benji, yung iba sa kanilang cellphone, upang sa ganun ay ating pagbulay-bulayan ang pagpapala ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita, Pastor Benji. Opo. At gusto ko ring batihin kayong lahat mga kapatid. At sa awa ng Panginoon ay narating natin ang ikasampung yugto ng ating pag-aaral. Ito po yung ikasampung yugto ng ating pag-aaral mga kapatid, at kami po'y nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagtangkilik sa ating ginagawang pangangaral sa gabing ito at sa nakaraang pang mga Kung titignan natin, Pastor Benji, dito sa comment section ng ating Facebook Live, napakarami yung, anong tawag nito, yung praise sign. Yeah, Yung nananalangin. prayer sign. Oh. Na kayo po ay, ibig sabihin, inyo pong ipinapanalangin ang ating pong programa ngayong gabi. So napakaganda pong tignan at kami po ay nagpapasalamat dahil sumusuporta po kayo sa ating gawain. At lalong higit, inyo pong pinapanalangin ang programa na ating pong ginagawa. Na nawa, ang programang ito ay yung mga kaibigan natin na nakikinig, sila po ay maunawaan nila ang katotohanan tungkol po sa turo ng ating pong Panginoong Hesus. At ang babatiin ni Pastor Benji po ngayong gabi ay nasa kanyang mga listahan. Una, Pastor Benji. Ang atin pong mga matatanda sa iglesia o di kaya mga elders natin na namumuno sa ating mga iglesia, ay kami po nagpapabot ng aming pagbati sa inyo mga kapatid sapagkat patuloy ninyo pong sinusuportahan ang ating ginagawang pangangaral at gayon din naman ang ating mga care group leaders, Pastor. So yung ating pong mga elders, maraming salamat po. Ano po? Dahil kung wala po kayo, ang programang ito ay hindi po matagumpay. Nang dahil po sa inyong pangunguna sa ating pong mga iglesia, saan mang iglesia po kayo naroon, ay maraming salamat po dahil inyo pong ginagabayan ang ating pong mga care group leaders and care group members sa ating pong mga iglesia. At ganun na rin yung ating pong mga kaibigan na kasama po natin ngayong gabi
na inanyayahan ng ating pong mga care groups na nanonood sa kanilang mga tahanan. Maraming salamat po sa inyo pong pakikibahagi ngayong gabi sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Ay batid ko po, Pastor Nel, ay marami ding nag-apply sa inyo ng Care Group Crusade. Tama po? Kaya, nag-apply, Pastor, nasa 46. ayan po, napakarami mga kapatid ang nag-apply ng Care Group Crusade at kami po'y bumabati sa inyo, mga kapatid. Yan, gumagawa ng Care Group Crusade sa inyong mga lugar, piling lugar, at pinapanalangin din namin ang matagumpay na gawain sa mga piling lugar na pinagdadausan nyo ng Care Group Crusade Yan. natin. Dahil sa ating pong pagkakaisa na gumagawa dito sa online, ganun na rin yung mga care group, crusade, or cottage meeting na ginagawa ng ating mga kapatid at care group face-to-face. Alam po ninyo, napakarami na pong nagdesisyon, Opo. Pastor Benji, na tanggapin si Jesus bilang kanilang personal na tagapagligtas ngayong Sabado. Opo. Kaya naka-schedule po tayo na this coming Sabat ay marami pong tatanggap sa ating Panginoon sa pamagitan ng bautismo dahil naunawaan po nila kung gaano kalalim, gaano kamahal ng Diyos, gaano kahalaga ang turo ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaya nga naman na binabati natin ang ating mga interes, Pastor Nel. Kagaya nga si Sister Vicky May Vargas dyan po sa Purok 1 ng Asansor. Ako po'y bumabati sa inyo at nagpaabot na po kayo ng pagtatalaga na ibigay ninyo ang iyong buhay sa Panginoon sa pamamagitan ng banal na bautismo. Kaya maraming salamat po sa inyo. At ganoon na rin, ang ating pong mga iglesia sa teritoryo ng Northern Luzon Mission, maraming salamat po sa inyo upang sa ganoon ay nakikita ng ating pamunuan ng Northern Luzon Mission na kung paano po tayo gumawa sa ating pong mga iglesia. At gayon din naman ang ating mga tagapakinig o taga-subaybay ng ating radio, AWR, ay mapagpalang gabi po sa inyo, mga kapatid. At pagpalain po kayo ng Panginoon sa pakikisangkot ninyo at lagi ninyong pagsubaybay sa ating ginagawang programa. Yan. Ano pa? At gayon din naman ang ating mga NLM administrators and directors, kasama ka na doon, Pastor, ay binabati rin namin kayo sa pamuhanan po ng ating administrator na pinapangunahan po ng ating presidente, walang iba kundi si Pastor Marvin Diaz. Maraming salamat po at sa ganang mga direktor din, mga Behind the scene ay nandito rin ang ating mga NLM media. Nandito si Sir Mike at si Brother James at si kapatid, hindi ko na si Brother Alan. Alan. Yan, maraming salamat po sa inyo dahil napakaganda po o napakahirap ang kanilang ginagawa sa ating pong media sa ngayon. Dahil sa umaga at sa gabi, sila po ay nagsasakripisyo para lamang may paabot ang pabalita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At magiging successful po ang gawain ito dahil sa ating pong pagtutulungan. Ano po, kung walang media, wala po kayo, ay hindi po maging successful ang ating pong gawain. Okay. Kaya maraming salamat po sa inyo. Tanging bukod na akin ding pinapasalamatan at binabati si Sister Jenny Lardisabal. Diyan siguro ito sa part ng Ilocosur o La Union ito, mga kapatid. Kung ikaw nakikinig, mapagpalang gabi po sa inyo. Sabi niya sa akin kanina sa text, ay batihin nyo naman po kami dito. Yan. Kaya nga, binabati namin po kayo, mga kapatid namin, sa Facebook live din natin. Mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. At nawa ang ating namang pag-aaralan sa gabing ito ay magdudulot sa atin ng kasiyahan at magbibigay ng katatagan ng ating pananampalataya. Ano po? Yung ating mga Facebook viewers, dito po sa naitapat sa akin, nandito po si Ma'am Acosta. Ayan. Na lagi pong nanonood sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Nandito rin si Ma'am Prisma Abando Perdido, nanonood rin. Maraming salamat po. Si Ma'am Rebecca Arquiliano. Marami po ito.
Kung iisa-isain ko ay maubusan po tayo ng oras, kaya maraming salamat po sa inyong lahat. So, kagabi ay ating pong pinag-aralan ang tungkol sa Sabat. kapahingaan, ang Sabat, at nalaman po natin ng Sabat ay ito ang araw na kung saan tayo po ay magpahinga sa lahat po ng ating mga gawain dahil ito ang turo ng Diyos pagkatapos niyang likhain at lalangin ang lahat ng mga bagay na nandito po sa sanlibutan. At ngayong gabi, ang ating pong papag-aralan, Pastor Benji, ay about Stewardship. ano bang stewardship? Itong pangangalaga o katiwala kako. Sana. Mapapag-aralan po natin. Mabuting katiwala Oho. na binigyan tayo ng Panginoon ng at mga sarit-saring mga kakayanan na upang gamitin natin ito sa paglilingkod sa Kanya, at bilang katiwala tayo ng Panginoon, gamitin natin ang ibinigay ng Diyos para sa atin sa paglilingkod sa Kanya. So, mga minamahal naming mga kapatid, patuloy po nating idalangin ang ating pong programa, lalong higit ang pagsasalita ni Pastor Villanueva upang ating pong maintindihan ang ating pong papag-aralan ngayong gabi at tayo pong lahat ay papagpalain. Kaya bago po siya magsasalita, tayo po muna ay makakarinig ng isang tanging bilang na ihahandog sa atin ng ating pong kapatid. Pagpalain po tayo sa mensahe ng awit. Atin pong muling purihin ang Panginoon sa pagkakaloob sa atin ng mahalagang mga sandali na magugugol sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Mga minamahal na mga kaibigan, tayo ay nagpapatuloy po sa ating serye na Tunay na Pag-asa. Marami tayong mga paksa sa ilalim ng serye ito, ngunit tanging-tangi sa pagkakataong ito ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa pananalapi. Ibig po ba ninyo na maging matatag sa pananalapi? May paraan at yan po ay nasa banal na kasulatan.
bago po nating tunghayan ang ating pag-aaral na ito, akin pong hinihiling na kayo'y makisama sa akin sa pagyuko at tayo po'y manalangin. Mapagpala at makapangyarihang Diyos, kami po ay muling yumuyukod sa inyong banal na harapan upang magtalaga ng aming buhay at gayon din ang aming pag-aaral. Samahan po niyo kami at patnubayan at aming maunawaan ang mga bagay na amin pong magagamit sa aming kabuhayan. Sana, Panginoon, maghari sa aming puso ang inyong pag-ibig sa pag-aaral na ito. Alang-alang po sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kapatid, patuloy nating pasalamatan ang Diyos na tayo ay pinagkakalooban ng buhay. Ngunit ang buhay ay magkakaroon ng tunay na kabuluhan o kahulugan kapag tayo po ay nabubuhay ng sagana, hindi lamang sa material, kundi sa iba't ibang mga aspeto ng buhay. Ngunit tangi sa pagkakataong ito, gaya ng aking nabanggit kanina, ay tayo po'y mag-uusap tungkol sa pananalapi. Ano ba ang panukala ng Panginoon sa ating kalagayan sa pananalapi? Yung iba ay talagang ibig yumaman, kaya sa mabilisang pagkita ng pera ay naghahangad ng malaking kita. Anumang paraan ng pinapasok na hanap buhay, kahit hindi tiyak kung ito ay legal at ayon sa pamantayan ng kalangitan, ay kanila pong pinapasok ang mga ganung bagay dahil po may mithiin na yumamang madali. So, ano po sinasabi ng Biblia tungkol sa ating pananalapi? Una po, gusto ko pong banggitin sa inyo na ang buhay natin sa libutan ay walang katiyakan. Nariyan ang kalamidad, nariyan ang sunog, at iba't ibang uri ng mga kaganapan na maaaring sa isang iglap ay malipol o mawala ang anumang ating pinaghirapan. Kaya dapat po nating alamin na sa buhay na ito ay may mas mahalaga kaysa material na bagay. Ngunit hindi ibig ng Panginoon na tayo maghirap. Kaya nga po ating pag-uusapan ngayon kung ano ang binabanggit sa banal na kasulatan tungkol sa pagiging matatag sa ating pananalapi. Sa huling kapanahunan ay mayroon pong mga magaganap at ibig ko rin pong sabihin sa inyo na tayo po'y nasa huling kapanahunan na. Sa Santiago 5:1 hanggang 3, ang sabi po ay ganito: magsiparito ngayon kayong mayayaman, kayo'y magsitangis at magsihagulhol dahil sa mga karalitaan ninyong sa inyo'y darating. Ang inyong mga kayamanan ay mga bulok at ang inyong mga damit ay ninangat-ngat ng tanga. Ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na, at ang mga kalawang na ito ay siyang magiging patotoo laban sa inyo. At gaya ng apoy nalalamunin ang inyong laman, kayo'y nagtipon ng inyong mga kayamanan sa mga huling araw. Kaibigan, maaring kayo ay nabibigla na ang kayamanan po ay hindi siyang pangunahin sa ating buhay habang tayo po ay pinahintulutan ng Panginoong mabuhay dito sa libutan. Maaring sa isang iglap, maaring sa isang sandali ay ang ating mga kayamanan ay mawala, ngunit sinisikap ng mga tao na kumita ng malaki to the extent na talagang may malamangan, may madaya na mga tao. Kung ating pong ipagpapatuloy ang mga talatang ito dito sa Santiago 5:4 at 5,
narito ang kaupahan ng mga manggagawa na nagsiani sa inyong bukid na iniring ninyo sa pamagitan ng daya. May mga pinapagtrabaho tayo sa ating paghahanap buhay, at kung atin po silang dinaya, ay mayroong kagantihan. Itong mga taong ito'y humihibik sa Panginoon, at ang mga hibik ng mga nagsiani ay nagsipasok sa mga pakinig ng Panginoon ng mga hukbo, nakarating sa Panginoon. Kaya sabi sa mga mayayaman na nandadaya, at lalong yumayaman, at ang dinadaya nilang mahirap ay lalong naghihirap. Sa patuloy po ng mga talatang ito, sabi, kayo'y nangabuhay ng tamasa sa ibabaw ng lupa, at nangagagalak. Inyong pinataba ang inyong mga puso sa araw ng patayan. Maaring tayo masaya, nagagalak tayo, nagtamasa tayo ng kayamanan dito sa sanlibutan, ngunit ang lundo nito ay yun pong kahirapan sa ibang aspeto ng buhay. Sapagkat ang hibik ng ating mga dinaya ay makakarating sa Panginoon. Sana ay nagising tayo anumang uri ng ating hanap buhay, gawin nating marangal, gawin nating legal, gawin nating ayon sa pamantayan ng Diyos. Sapagkat ang mithiin natin sa buhay, sa pagiging anak ng Panginoon, anak ng makapangyarihang Diyos, ang Kanya pong panukala para sa atin ay ang mabuhay na tapat, nagkakawang gawa, at yan may pangako na hindi tayo pababayaan. Ano po ba ang panlutas ng Diyos sa mga suliranin natin sa pananalapi? Ang sabi po sa mga awit 33:9, sapagkat siya'y nagsalita at nangyari. Siya'y nagutos at tumayong matatag. Yung lahat po ng mga nilalang ng Panginoon, kasama na tayo roon, yan po ay nasa ilalim ng kontrol ng Panginoon. Siyang may hawak ng lahat ng bagay. Sa Henesis 2:8 ay atin pong mababalikan ang kasaysayan tungkol sa paglalagay ng Panginoon ng isang halamanan. Ang sabi po rito sa talatang ito, Henesis 2:8, at naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan, at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Kaya tayo po ay kasama sa mga nilalang. Ngunit napakabuti ng Diyos sa tao, na ang tao ay kanyang nilalaanan ng lahat ng kanyang mga pangangailangan. Lahat po'y sa Panginoon. Siya po ang may-ari ng lahat ng bagay. Ang sabi sa mga awit 50, at saka 12, sapagkat bawat hayop sa gubat ay akin, at ang mga hayop sa libong burol. Kung ako'y magugutom, hindi ko sasaysayin sa iyo, sapagkat ang sanlibutan ay akin at ang buong naririto. Yan po ang pagkakasabi sa mga awit 50, at saka 12. At kung ating pong babasahin ang mga awit 33:6, ito po ang pagkakasabi. Sa pamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit at lahat ng natatanaw roon sa pamagitan ng hinga ng kanyang bibig. Kilalanin po natin ang Diyos ang may lalang ng lahat ng bagay. Yan po ang sabi sa banal na kasulatan na siya ay manlalalang. Mga awit 33:9, sapagkat siya ay nagsalita at nangyari, siya ay nagutos at tumayong matatag. Sino po ang may-ari ng lahat ng bagay? Sino ang lumalang ng lahat ng bagay? Ang ating pong makapangyarihang Diyos. Ang sabi sa mga awit 24:1, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Kaibigan, mahal tayo ng Panginoon.
nanlalangin ang tao, kumpleto na ang lahat ng kanyang kakailanganin. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon, bago palalangin ng tao, ang lahat ng kanyang mga pangangailangan ay nailaan na. Kaya po ang tao ay nilalang doon sa ika-6 na araw. Inuna muna yung lahat na kakailanganin ng tao. Ganyan kamahal ng Diyos ang tao. Ngunit ngayon, maraming mga tao hindi kumikilala sa Diyos na siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Na siya ang lumalang ng lahat ng ating natatanaw. Si Satanas po ay may malaking pandaraya na nauukol sa ating kalagayan. Alam niyo, pag ang pinag-ukulan natin ay ating sarili lamang, yan po yung unang tukso. Ang sabi ng kaaway sa unang nilalang ay, isipin mo, pag kumain ka nito, ikaw ay magiging ganito, magiging kagaya ka ng Diyos. Malalaman mo ang mabuti at masama. Pagka tayo naging makasarili, pagdating sa pera, pagdating sa anumang ating pag-aari o tinatangkilik, tayo po ay nadadaya ng kaaway. Ang sabi sa mga Gawa 17:24 at 25, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng bagay na naririto, yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at hininga at lahat ng mga bagay. Sino po yung nagpo-provide? Sino yung naglalaan ng lahat ng ating pangangailangan? Ang dakilang manlalalang. Kaya po ang unang prinsipyo na gusto kong idiin sa pag-aaral na ito, unang simulain ay ito po, yamang nilalang tayo ng Diyos at pinananatili niya tayong buhay. Tanawin natin, utang na loob sa Diyos ang ating buhay. Kilalanin natin na ang lahat ng nasa sa atin ay hindi tunay na atin, kundi tayo ay katiwala lamang. Ang lahat ng mga bagay ay Kanya. Yun po ang unang prinsipyo. Ang sabi sa Deuteronomio 8:18, ganito po, kundi inyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Bakit tayo nagtatamo ng kung ano man ang tinatangkilik natin ngayon? Sino nagbigay sa atin ng kapangyarihan? Ang manlalalang. Ganyan kabuti ang ating mahal na Panginoon. So, kilalanin natin na siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Yan po ang huwag nating kakalimutan, ang unang simulain o prinsipyo pagdating sa pananalapi. He is the owner of everything. Hagay 2:8. Ang sabi po ay ganito, ang pilak ay akin at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kanina nabanggit doon sa mga awit sa 24:1 na ano po? Kanya ang lahat. Kanya ang lupa at lahat ng nangaroon, kanyang sanlibutan at sino mang nakatira dito. Heneses 14:19 at 20. At binasbasan niya siya na sinabi, pagpalain si Abram ng kataas-taasang Diyos na may-ari ng langit at lupa. At binigyan siya ni Abram ng 10 bahagi ng buong samsam. 10 bahagi. Ang tawag po ng iba dito sa 10 bahagi ay ikapo. Ibig sabihin, pag may 10 ay ang ikapo ay 1. Pag may 100, ang 10 ay 10 pag 100. Kailangan po sa buhay ito na ibalik po natin ang 10 bahagi sa Panginoon. Sa pagbabalik natin ng 10 bahagi sa Diyos, kagaya tayo ni Abraham na umilala sa kabutihan ng Diyos. Kinikilala po ba natin
ang kabutihan ng Diyos? Tinatanaw ba natin na siya ang naglalaan ng lahat ng bagay, siya bilang makapangyarihang Diyos? Henesis 28:22 ay nagsabi, at sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang, ang 10 bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Pag tayo po'y pinagpala, atin pong isasauli, atin pong ibabalik, yun pong ikapo, yun pong 10 bahagi. Kaya sabi sa Levitico 27:30, at lahat na 10 bahagi ng lupain magiging ikapo natin doon sa ating inani. Bibigyan po natin ng 10 bahagi. Ulitin ko po yung unang bahagi ng talata. At lahat na 10 bahagi ng lupain maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Sa Panginoon po yan. Ibalik po natin. Kahit doon pa lamang sa binhi, doon sa inani. Ano po yung unang prinsipyo? Kilalanin na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Pangalawang simulain o pangalawang prinsipyo, ang pag-iikapo ay kumikilala na tayo ay taimtim sa ating pananampalataya. Kinikilala natin ang manlalalang. Kinikilala natin ang kanyang pagpapanatili ng ating buhay. Tayo po ay buhay sa kasalukuyan. Ang ibig pong sabihin, pinahintulot ng Panginoon na mabuhay tayo hanggang sa kasalukuyan. Kaya, yung pong pag-iikapo, pagbabalik ng 10 bahagi, ay isang taimtim na pananampalataya sa manlalalang. Dahil po, siya ang nagpapanatili ng ating buhay. Sa Malakias 3:8 ay ganito, nananakawan baga ng tao ang Diyos? Yan ang tanong. Nananakawan baga ng tao ang Diyos? Sa pagpapatuloy pa yan sabi, gayon may, ninanakawan niyo ako. Ngunit sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sabi ng Panginoon, sa 10 bahagi at sa mga handog. At ito po ang kanyang bilin, ang sabi sa Malakias 3:10, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Kaibigan, napakagandang mga talatang ito. Mahal po ba natin ang Panginoon? Na siyang unang nagmahal sa atin, na naglalaan ng lahat ng ating pangangailangan, hindi po tayo maghihirap kapag isinauli natin ang 10 bahagi sa tunay na may-ari. Ang kanyang pangako, bubuksan sa atin ang mga dungawan ng kalangitan at ihuhulog ang mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Ibig sabihin, napakasagana, bubulwak ang pagpapala. Ngunit ang pagbibigay natin ng 10 bahagi ay hindi para tayo yumaman, kundi pagkilala na siya ang manlalalang. Ang pagbabalik natin ng 10 bahagi ay pagtanggap na tayo'y katiwala at siya ang may-ari. Kaya po sa Levitico 27:30, yan sabi, at lahat ng 10 bahagi ng lupain magiging banal sa Panginoon. Ano ang inyong hanap buhay? Ano mang hanap buhay natin? Gaano man ang kita natin? Ang 10 bahagi po niyan ay banal sa Panginoon. May mga taong mayayaman, ngunit hindi nila nakakalimutan na magsauli o magbalik na 10 bahagi. Kagaya ni
William Colgate, John Rockefeller Sr., Henry John Haynes, James Cass Penney, Henry Crowell, John Wanamaker, Matthias Baldwin, R.L. Lee Turner, James Crump, Milton Hershey. Ito pong mga taong ito ay napakamayaman, mga milyonaryo, pero hindi po nila sinasarili ang kanilang mga kinikita. Ngunit gusto ko pong sabihin sa inyo, gano'n man tayo kahirap, ay may percentage, mayroon pong porsyento na dapat nating isauli sa Panginoon. Parang mahirap nang magbalik ng 10 bahagi kapag marami na ang ating pera. Pag kinuwenta natin, milyon na. Kaya yung iba, ang gustong ikapo, maliit. Ayaw naman ang kita na maliit. Pagka naman nilaanan ng malaki, ayaw nang magbigay ng 10 bahagi. Ito po isang prinsipyo. Kaya po kung ating pagpapatuloy yung Malakias 3:11, kanina binasa natin yung 8 at saka yung 10. Ang sabi, at aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo, at hindi niya sisirain ang bunga sa inyong lupa, ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo. Kaibigan, may mga halaman ba kayo na nag-aani kayo ng mga bunga nito? Kayo ba ay naghahanap buhay sa pamagitan ng pangangalakal o pagninegosyo? Ano mang uri ng ating hanap buhay, ang aking idinadalangin ay maging ayon ang ating paraan ng paghahanap buhay. Ayon saan? Ayon sa pamantayan ng kalangitan. Nasabi kanina ay dapat wala tayong iniring. Iyon po ay wala tayong dinaya. Sapagkat hindi po tayo babayaan ng Panginoon. Ang sabi po sa Pilipos 4:19, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ang ating Ama ay mayaman at tayo po'y kanyang pupunan. Tayo po'y kanyang lalaanan ng bawat pagpapalang kakailanganin natin. Yan po'y ayon sa kasaganaan o kayamanan ng kaluwalhatian na kay Kristo Jesus. Kaya atin pong tandaan sa ating Biblia, Pilipos 4:19. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Ganyan din po sa mga awit, ang sabi sa mga awit 37:25, ako'y naging bata at ngayon matanda, gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan. Mabuhay po tayo ng matuwid sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At kung magkagayon, tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Hindi po tayo mamamalimos. Tingnan niyo, babasahin ko ng kumpleto. Ibabagi ko sa inyo ng kumpleto ang talatang ito. Mga awit 37:25. Ako'y naging bata at ngayoy matanda. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan. Ni ang kanyang lahiman ay nagpapalimos ng tinapay. Kung tayo'y tapat, hindi pa yung tulot ng Panginoon na tayo magiging napakahirap na nagpapalimos. Wala pong nagpapalimos na anak ng Diyos. Dahil ang anak ng Diyos ay kumikilala na siyang may-ari at nagbibigay ng 10 bahagi. At dahilan sa pag-ibig natin sa pagbabalik o pagsauli ng ikapo, sagana ang pagpapala ng kalangitan. Ibubuhos niya ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Ang sabi, subukin ninyo ako. Bakit hindi natin subukan ng Panginoon? Hindi po tayo maghihirap. Yan po yung panglutas ng Panginoon sa
ating kalagayan na meron tayong mga katanungan, bakit ako'y naghihirap? Bakit ako'y hindi kumita ng sapat? Kinakailangan din po tayo magsiyasa. Dahil hindi po tayo babayaan ng Panginoon. Magtapat po tayo. Ang sabi sa Kawikaan 3:9 hanggang 10, parangalin mo ang Panginoon ng inyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy, mapupuno ang inyong mga kamaling ng sagana at ang inyong mga alilisan, ibig sabihin lalagyan, ay aapawan ng bagong alak. Yung kanilang mga tigisan ng yung raisin, yung grape na sila ay kumukuha doon ng katas. Grape juice ng pagkakabanggit dito ay alak, yung puy masarap, matamis yun. Dahil yun yung piniga na grapes, ubas. Hindi po magkukulang. Kaya parangalin natin ang Panginoon ayon sa ating kinikita. Pangatlo na prinsipyo. Ano yung una? Kilalanin na siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Siya po ang nagpapanatili ng ating buhay. At sapagkat siya ang nagpapanatili ng ating buhay at kinikilala natin na siya ang may-ari ng lahat ng bagay, tayo po ay sasagana. Dahil po yung pangalawa, ang sabi ganito, yung pagbabalik ng ikasampung bahagi ay pagkilala sa makapangyarihang Diyos na siya'y manlalalang at siya po ang nagpapanatili ng ating buhay. Kaibigan, ang mga prinsipyong ito na ating pinag-uusapan ay mahalaga sa ating katatagan sa pananalapi. May kinalaman ito kung ano ang ating katatayuan sa kasalukuyan. At ang patatlo, tayo'y hanggang 3 mahalagang puntos. Ang pangatlong prinsipyo ay ito, ang pagbibigay na may tanging hangarin. Ibig sabihin, tama yung motive, yung motibo. Yun po yung nagbubukas sa ating mga puso upang tanggapin ang mga spiritual at material na pagpapala mula sa Diyos. Are you giving with the right motive? Sabi ng iba, sige, kung ganyan pala, ako pala, pag nagbigay ng ikasampung bahagi, pag ako pala nagbalik ng ikasampung bahagi, ako pala yayaman, ay magbibigay ako. Ano yung ating hangarin? Ano yung ating mitiin? Kaya pala, magbibigay o magsasauli ng ikasampung bahagi, magbibigay ng malaya at kusang handog, ay para yumaman? Hindi po. Kaya po tayo ay magbabalik ng ikasampung bahagi, ay pagkilala na siyang may-ari, na siya nagpapanatili ng ating buhay. At ito po ay pagbubukas ng puso upang ating tanggapin ang iba't iba pang mga pagpapalang hindi lamang material, kundi lalo tigit ay spiritual. Kaibigan, mayroon pong mga nagbibigay ng ikasampung bahagi, ngunit nagmamalaki. Ang sabi po sa Mateo 23:23, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nagbibigay kayo ng sa inyong galing sa inyong hanap buhay. Kayo'y nagbibigay ng mga handog, mga ikasampung bahagi mula sa inyong mga ani. Ngunit ano po? Pinababayaan ang mga bagay na di sinsanay, yun ang kanilang gawin. Kung atin pong susuriin ang talatang ito, ay hindi po basta tayo magsasauli ng ikasampung bahagi. Dapat po may tama o wastong hangarin. Uulitin ko yung talata.
Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Kaya pala nagbibigay, maling layunin, para ipahanga na ako'y nagbibigay. Sapagkat na nagbibigay kayo ng sa ikapo ng herbabuena at ng anis at ng kumino. Ibig sabihin, lahat ng nasa sa inyo, binibigyan ninyo talaga ng porsyento ang Panginoon. At inyong pinababaya ang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan. Nagbibigay nga tayo ng ikasampung bahagi. Nagbabalik tayo ng ikapo. Pero, ang panawagan po sana sa atin, huwag nating pabayaan ang mas mahalagang bagay, yung sundin ang kalooban ng Panginoon. Ano yun? Na dili iba't ang katarungan. Makatarungan ba tayo sa ating paghahanap buhay? Yung ating pagkahabag at ang pananampalataya, huwag po natin pababayaan yan. Ang sabi sa Mateo 23:23. Ako po'y nananawagan. Ito po yung aking appeal sa mga tagapakinig at taga-subaybay natin. Pinag-aralan po natin ang mga prinsipyo tungkol sa pananalapi. Tayo po'y magiging matatag, hindi tayo makikilos sa anumang paraan kapag katama ang ating mga prinsipyo. Yan po ay nasa banal na kasulatan. Una, kilalanin natin na siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Kanya ang lahat ng bagay. Siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Pangalawa, sapagkat siya ang naglalaan, yung pong ating pagbibigay ng ikasampung bahagi ay pagkilala na siya ang nagpapanatili ng ating buhay. Siya ang naglalaan ng lahat ng ating mga kakailanganin o ating mga kailangan. At ang huling prinsipyo, mga minamahal na mga kaibigan, mga magulang, ay ano po, yung pong pagbibigay ay dapat ay may tamang motibo, may tamang hangarin. Hindi yung, kaya ako ito gagawin, para ako'y maging ganito, makasarili. Tandaan po natin, pag tayo'y nagbibigay na may tamang hangarin, yung po'y nangangahulugan ng pagbubukas ng ating puso upang tanggapin ang iba pang mga pagpapalang hindi lamang material. Mabubuhay tayo ng banal sa harapan ng Panginoon. Kaibigan, akin po kayong ipapanalangin upang makapagpasya tayo na sumunod sa mga prinsipyong ito. Tayo po yung muko at manalangin. Amang banal, makapangyarihang Diyos, aming napag-unawa, naliwanagan namin, nakalooban ninyo na ibalik o isauli namin ang ikasampung bahagi. Na ito, Panginoon, ay ginagamit upang maipangaral ang inyong kalooban, ang inyong pag-ibig, ang pabalita ng kaligtasan sa buong sanlibutan. Alam namin, Panginoon, na kayo ang may-ari ng lahat ng bagay. Ngunit malimit dahil sa aming kahinaan, kami nakakalimot. Kaya, Panginoon, ipaalaala niyo sa amin. Inyo pong ipakita sa amin ang mga palatandaan ng aming mga pagkukulang upang kami ay makapagsisi at kilalanin, Panginoon, na kayo ang may-ari ng lahat ng bagay. Kayo ang nagpapanatili ng aming buhay. At dahil dito, Panginoon, binubuksan namin ang aming mga puso ngayon upang panirahan ang inyong kapangyarihan. At kinikilala namin, natatanggapin namin ang anumang bagay na kailangan namin hindi lamang material, kundi ang magpapaunlad ng aming kabanalan. Tulungan ninyo kami na maging tapat, Ama, at gamitin ninyo kami mga kasangkapan upang magkawang gawa sa iba, sapagkat alam namin na ang kasaganaan ng kalangitan ay inyong ibubuhos sa tapat ninyong mga anak. Salamat, Ama, na ito'y inyong tutugunin alang-alang po sa matamis at banal na pangalan ni Jesus. Amen.
Holy Father, love me still. I have fallen from your will. I am broken. Hear my humble cry, my cry. Take my life and make it yours, Lord. Fill me with your love. You are all I need. I surrender all of me. I have wandered for so long, tired and weary on my own. In your arms I know I'm home, oh God, my God. Take my life and make it yours, Lord. Fill me with your love. You are all I need. I surrender all of me. Take my life and make it yours, Lord. Fill me with your love. You are all I need. I surrender. I surrender. And I surrender all of me. Maraming salamat po, Pastor Eljon Samson, sa isang napakagandang awitin. Siya po ang ating kasulukuyang District Pastor ng Southern La Union District. Maraming salamat din po, Pastor Villanueva, sa isang napakagandang mensahe ngayong gabi. Mga kapatid, siya po ang ating Sabbath School Director ng Southern Asia Pacific Division. Pastor, aking narinig kanina kay Pastor Villanueva na ang ating Ama na nasa langit ay napakayaman. Tunay ngayon, mga minamahal naming mga kapatid, dahil siyang nagmamay-ari dito sa mundo o kaya siyang nagmamay-ari sa buong universo, Sansinukob. At mayroon lang akong katanungan na gusto ko ring sagutin. Kung ang Panginoong Diyos natin ay sa Kanya lahat-lahat ng ating nakikita sa buong universo, bakit kailangan pa niya ang ating mga ikapo o kaya ating mga handog? Kailangan pa ba niya, mga kapatid? Kailangan ba niya ang iyong ikapo? Na kagaya ng sinasabi niya kanina, na kung ang income mo ay 10 piso, ang hinihingi lang ng Diyos ay 1 piso. 1 piso. Yan. Kung 100 ang income mo, ang hinihingi ng Panginoon ay 10 10 piso. Ang tanong, bakit kailangan pa niya yung 10 piso Ayan. na ating ibabalik sa Kanya? Mga minamahal naming mga kapatid, alam po ninyo, maliit na bagay yon para sa Panginoon. Ngunit nais lang ng Diyos, mga kapatid, na makita niya ang ating katapatan. Tama po. Alam po ninyo, kung maging tapat lang tayo sa Panginoon, ang Panginoon ay laging tapat sa atin, Pastor Benji. Tama po. Kaya nga naman, mga kapatid, kung tapat tayo sa mga maliliit na bagay, yun lang yung pinapaalala niya rin sa mga suhay ng banal na kasulatan na sinasabi niya doon, na kung magtatapat tayo ng
maliliit na mga bagay, ay Kanya tayong pinagpapala. Sapagkat ang gusto ng Panginoon ay hindi yung ating mga pera, yung ating mga kayamanan, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon ay ang ating katapatan sa Kanya. Kaya ngayong gabi, mga minamahal naming mga kapatid, maging tapat po tayo sa ating Panginoon. At tandaan po ninyo, siya ay laging tapat sa bawat isa sa atin. Kaya maraming salamat po sa mensahe ngayong gabi. At ngayon, ay atin pong muling Ayan. tunghayan. Malalalim ang mga Tagalog mo, Pastor Benji. Atin pong ipapakita muli ang ating pong mga kaibigan, mga kapatid, na sila po ang kauna-unahang nag-text Opo. ng tamang sagot sa ating pong katanungan kagabi. Yan, ho. Ang tanong kagabi ay ayon sa Lucas Kapitulo 4:16, sa anong araw nagtutungo si Jesus sa sinaguga sang-ayon sa kanyang kaugalian? Kaya yung pagpipilian, Pastor Benji, ay A, linggo. aha, B, sabat o tinatawag natin ding Sabado, mga kapatid. O Aha. C, Martes. Martes. Yan. Kaya ang kanilang tinex ay letter B, Tama. Sabat or Sabado. Alam po ninyo, yung ating pong mga kapatid, mga kaibigan na taga Kayungan Agno ay kinuha na po kanina ni Sir Donyes. Ordonez yung inyo pong mga premyo, yung Biblia at ang isang aklat. Kukunin na po ninyo sa kanya o kaya naibigay na po ba sa inyo? Kung hindi pa, maaring bukas o kaya sa susunod na araw ay bibigay na po sa inyo. Kaya ngayong gabi, bago po tayo magtatanong, narito po kung paano natin gagawin, kung paano ang sumagot. Una, isulat po ang tamang pangalan. Tamang pangalan ba yun? Kompleto ang Ang pangalan. kompletong pangalan. Ayan. I-type rin po ang address kung nasaan po kayo. At lalong higit, i-type ang tamang kasagutan. Ayan po. Saan? Isesend po ninyo sa numero Bilang 0936-8627-179. Yan po ang gagawin nyo din, mga kapatid na nakikinig sa ating radio station. Kaya ang ating katanungan ngayong gabi, mga minamahal naming mga kapatid, Ay, yung nanalo. Pero, ay ang nanalo kagabi. Oo. Ay oo nga pala. Excited sige po, i-flash po natin Yan. sa ating mga screen kung sinong mapalad na makakatanggap ng ating mga regalo sa gabing ito. Nandito si Brother kapatid Jesse Nobelero sa Kayungan, Agno, Pangasinan. Yan. Kukunin po ninyo kasi si Elder Joelson, kumuha na siya kanina ng 6. Anim. Tatlo pa lang yung nanalo. Na 6 na ang kinuha na kuan. Ibig sabihin baka talagang silang makakakuha. O di kaya meron naman silang mga taga-distrito, ibang district na kasama dito. Oh, yan. At ang pangalawa ay si yan, ang father ni Sir Joelson Ordonez sa po yung kumuha. Ayan. Kaya Sir Joelson, kunin po ninyo kay Elder ang inyo pong premyo. Ano po? At kunin nyo na rin sa kanya kung ang premyo ng ating mga kapatid ay nasa kanya pa. Para ikaw na ang magbibigay sa kanila. Talaga itong bilibakot dito sa mga taga-Kayungan, ano po, mga kapatid. Kaya binabati ko kayo sa pagiging ninyong mamagmatyag. Talagang kabilis-bilis ninyo naman na mag-text sa aking cellphone number. Abay, Alam po kalain ninyo, ang hinihintay ni Pastor Benji na isang text ay, pwede ba kitang maging textmate? Yan, binata po pa ko si Pastor Benji. Ngayon, ang tanong, mga kapatid, ito po ang tanong ay, ayon sa Deuteronomio, Kapitulo 8, versikulo 18, sino ang nagbigay ng kapangyarihan upang magkaroon tayo ng kayamanan? A, si Satanas, B, Panginoong Diyos, at C, si Baal. Anong tamang sagot? Ayan. Alangan naman na Satanas at Baal. Ano? Pwede rin. Sapagkat sabi din. Oo. Ngunit, ang tinatanong natin, ayon sa Deuteronomio 8:18, mga kapatid. Sino ang nagbigay? Huwag po ninyong pugpugtuan. Basahin po nyo yon
chapter 8, verse 18 para may text po ninyo ang tamang kasagutan. Yan po. Ano po? At meron ka pa bang sasabihin, Pastor Benji? Okay. Kaya nagpapasalamat muli kami sa inyong mga kapatid sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagtangkilik sa ating programa na idinadaos gabi-gabi. Kaya nga naman, kami po'y lubos na nagpapasalamat din sa Panginoong Diyos sapagkat binigyan tayo ng kasigasigan upang maglingkod din sa Kanya. Kasama ko si Pastor Nel. Okay, bago po natin aawitin ang ating team song mamaya, pagkatapos po nating manalangin, ipapakita po namin sa inyo kung ano ang itsura ng ating pong studio dito sa ating misyon. Ano po, pagkatapos nating manalangin. Para makita po ninyo kung paano po gumagawa ang ating pong magagaling na media team dito sa Northern Luzon Mission. Ating pong matunghayan or ating pong aawitin ang ating pong closing song. Tayo po'y manalangin. Mahal naming Diyos na nasa langit, muli ay aming pong pinapasalamatan ka dahil inyo pong ipinaalala sa amin na kami po ang inyong katiwala kung saang lugar kami naroon at lalong higit kami po ay inyong katiwala sa mga bagay-bagay na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin, na ito po ay aming bantayan, ingatan, upang sa ganun, ito po ay aming maganap ang aming pong trabaho na inyo pong ibinigay sa bawat isa sa amin. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na maging tapat sa lahat ng mga bagay dahil alam po namin na kayo po ay laging tapat sa inyong mga anak na tapat sa inyo. Aming pong dinadalangin, O Diyos, na pagpalain po patuloy ang aming pong mga pastors na nangangasiwa sa bawat distrito ng Northern Luzon Mission. Patuloy po silang gabayan sa kanila pong pangunguna sa kanilang mga distrito at mga iglesia. At ganun din, amin din pong dinadalangin sa inyo ang aming pong mga elders, mga church officers na inyo pong ipinagkatiwala sa kanila na bantayan ang inyong iglesia. Nawa patuloy silang ingatan, Panginoon, upang sa ganun ay may pagpatuloy po nilang paglingkuran ka habang kami po ay naghihintay sa nalalapit ng inyong pagdating. Ganun din po ang lahat ng mga membro ng inyong iglesia. Maaari po ba, Panginoon,
na kaming lahat ay maging tapat sa inyo. Narito rin ang aming pong mga kaibigan na patuloy na nanonood sa Facebook Live sa aming pong online evangelism at ang lahat po ng aming mga kaibigan na nasa kanilang tahanan din na kikinig sa kanilang mga radio. Maari po ba, Panginoon, na sila po ay pagpalain? Anuman po, Panginoon, ang kanilang mga ninanais sa ngayon na ito po ay inyo pong kalooban, maari po ba, Panginoon, na ipagkaloob sa kanila upang sa ganun mapatibay po ang kanilang pananampalataya. Anuman po, Panginoon, ang kanilang nararanasan sa kanilang buhay ngayon, ay ingatan po sila. At kung mayroon po silang mga karamdaman, maari po ba na inyo po silang gamutin sa pamagitan ng inyong pagdalaw sa kanila ngayong gabi at inyo po silang pagalingin. Ngayong gabi, O Diyos, ay amin din pong dinadalangin na patuloy pong gabayan at tulungan ang aming pong programa sa huling 3 gabi na aming pong pakikinig sa inyo pong mga salita. Upang sa ganun, O Diyos, marami pa pong mga kaalaman na aming pong may dagdag sa aming pong pagsisilbi habang kami po'y naghihintay sa pangalawang pagbabalik ng inyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. Amen. Bago po tayo magtapos, ipapakita po namin sa inyo ang ating pong NLM Studio. Studio. Ano po? Yan, si Sir Res ay hawak po niya ang camera at kanyang tinututok kay Pastor Benji. Wag na si Pastor Benji. Oo. Yan. Ito po ang yan. Makikita po nyo, yan po ang palibot ng ating pong NLM Media. Ayan. Yan po ako, syempre. Yan rin po ang nananabang si Pastor Benji. Ayan. At yan, dito po ang sa may likuran. Yan. Nandyan po ang ating NLM Media. Si Sir Mike, yan yung artista ng Lord in the Morning. Na siya naman po ang ating operator sa gabi. At nandyan si Brother Alan, ang bayaw ni Sir Res. Yan. At ang Lord in the Morning, yan, dyan rin po ginaganap ang Lord in the Morning tuwing umaga. Kaya aming pong inaanyayahan muli ang bawat isa sa inyo na tayo po ay makinig muli sa salita ng Panginoon sa Morning Manna na binibigay po ng ating mga tagapagturo sa Lord in the Morning. Magandang gabi po sa ating lahat at tayo po ay pagpalain ng Panginoon.